Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga ka-Alex Aswang Stories. Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ang kwentong itatampok natin ngayon ay nagmumula sa ating isang sender na nagngangalang Alan. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Alan. At nais kong ibahagi sa inyo ang aking hindi malilimutang karanasan. Hindi po lahat ng kaibigan ay mabuti. Meron pong masasama, gaya na lamang ng aking naging karanasan na muntik kong ikapahamak. Noong kabataan namin, mahilig po kaming magkakaibigan na maglaro sa ilog sa aming lugar. Palagi po kaming nagawi roon para maligo at maghahabulan. Nagtatago po kami sa ilalim ng makakapal na water lily dahil hindi ka kaagad makikita kapag nakalubog ka dahil sa mayayabong po ang mga dahon nito. Sa aming magkakaibigan ay ako po yung medyo matanda sa amin. Ako ay marunong lumangoy. At tinuturuan ko po yung ibang nakakabatang kaibigan kung paano maglangoy. Hindi ko po malilimutan, Sir Alex. Isa sa kaibigan ko na nagngangalang Andoy ay aking nasagip dahil nalulunod na pala ito sa tubig. Gawa ng lumusong ito sa malalim na bahagi na hindi niya alam na malalim na pala ito. Mabuti na nga lamang po. At nahawakan ko ito at agad ko pong naiangat hanggang sa makakapit siya sa mga damo at tuluyan ko po siyang naiahon sa tubig. Nang dahil sa pangyayari, hindi na umulit ang batang si Andoy na basta-basta na lang lumusong sa malalim na bahagi ng katubigan. Nagkatrauma ito sa nangyari sa kanya dahil ayon po sa kanya, marami-raming tubig din ang kanyang nalunok na ang iba ay sa ilong pa niya dumaan. Isang araw, naisipan naming maglaro ng tagu-taguan sa tubig na kung saan maraming mga halaman tulad ng kangkong at water lily. Nagkalat lang po kasi yan doon sa ilog. Wala si Andoy ng mga panahon na yon dahil natakot na itong sumama sa amin kapag malaman niyang maliligo kami sa ilog. Para kaming mga palaka na nagtatago sa mga halaman doon upang hindi makita ng taya. Masaya ang kabataan namin noon, sa totoo lang. Natututong lumangoy at gumawa ng paraan upang manatili sa ilalim ng tubig na hindi napapansin ng naghahanap. Iyon po talaga ang mga ginagawa namin noon na talaga naman pong ipinagpapasalamat ko dahil ito po ang nakapagligtas sa aking buhay. Minsan naiisip ko, siguro kung hindi ako natutong lumangoy o manatili sa ilalim ng tubig, malamang sa malamang ay wala na po ako ngayon. Hindi ko sukat akalain na ito ang magsasalba sa akin sa tiyak na kapahamakan. Taong 2003, nang makagraduate ako ng high school ay nagtrabaho ako sa bayan. Hindi na po nakapagpatuloy gawa ng mahirap lamang po ang aming buhay. Mahirap ang aming pamilya. Nagtrabaho lamang po ako noon sa isang mall. Baguhan pa lang kami. At doon ay may nakilala akong baguhan din. Tawagin natin siya sa pangalang Eliseo. Medyo malayo rin ang lugar nila at tulad ko, lumuwas siya sa kabayanan upang magtrabaho. Naging magkaibigan kami sa kadahilan ng pareho lamang po kaming baguhan sa mall. Ang inuupahan kong kwarto ay medyo mahal kaya nang malaman kong mas mura yung inuupahan niya at bakante pa ang kwarto niya, ay lumipat ako sa kanya.
Bale, dalawa po kaming nagbabayad ng upa sa isang kwarto. At nagustuhan ko rin po, gawa ng malapit lang ito sa mall kung saan kami nagtatrabaho dalawa. Sa paglipas ng mga araw ay naging matalik kaming magkaibigan. Lagi kaming nagkukwentuhan bago matulog sa aming kwartong inuupahan. Tungkol lamang po sa mga kabataan namin, sa mga lugar na aming pinanggalingan at kung ano-ano pa, hanggang sa dalawin kami ng antok. Lagi niya po nababanggit ang tungkol sa kanila. Inanyayahan niya po ako na bumisita sa kanila, pero ni minsan nun ay hindi po nangyari gawa ng pareho kaming mga abala sa buhay at umuwi rin kami sa aming lugar tuwing weekends. Kaya naman po nung time na iyon ay walang pagkakataon na makabisita ako sa kanila. Unang napuna ko po sa kanya, may mga pagkakataon na bumabangon siya ng hating gabi, mga 12:00 o minsan ay madaling araw na. Nang minsang magtanong ako sa kanya, ang sagot niya, nagpapaload lang daw siya sa tindahan dahil nagte-text daw ang nanay niya. Pero isang pagkakataon nun, nakita ko siya sa bakanteng lote na kung saan ay puro talahiban at kakahuyan ang palibot. Yung lugar po kasi na inuupahan namin ay hindi po gaanong marami ang kabayan. May mga bakanting kalupaan din po doon na puro kahoy lang ang makikita. Nagtaka ako sa kanya kasi parang may kinakausap siya doon. Hindi ko na pinansin dahil pareho kaming nakainom nung time na iyon. Ang nasa utak ko, baka umihi lang at namalikmata lang ako. Kinabukasan ay naitanong ko kung bakit nakarating siya sa bakanteng lote at bakit parang may kinakausap. Sumagot ang aking kaibigan at sinabing nangihilang naman daw siya. Wala naman daw siyang kinakausap. Tinanong ko siya kung bakit hindi na lang doon sa CR mangihi. Ang sagot niya ay sobrang baho daw. Pero para sa akin po ay hindi naman. Kasi doon ako nangingihi palagi. Pero ang sabi niya sa akin mabaho raw ng gabi na yon kaya doon na lang daw siya nangihi. Wala lang naman yon sa akin. Si Isoy kasi, kung magsalita yun seryoso talaga, kaya hindi ko siya pinagdududahan. Hanggang sa isang araw noon ay nagpaalam siya na uuwi na sa kanila dahil tapos na yung kontrata niya sa pinagtatrabahuan namin. Sa madaling salita, Sir Alex, ay hindi po siya na-regular. Ang sagot ko sa kanya ay, sige tol, magkikita na lang tayo. Nung wala na siya ay patuloy pa rin ang komunikasyon namin sa pamamagitan ng text at tawag. Ang cellphone ko noon, 5110 Sir Alex. Isang araw, tinawagan niya ako. Inaya na magtungo sa kanila dahil birthday niya. Sinagot ko siya na baka maligaw ako sa lugar nila. Hindi ko kasi kabisado. Ang sagot niya, hindi hintayin kita sa babaan ng jeep tapos sabay na tayo pupunta sa amin. Ako na ang bahala sa'yo tol. Hindi ka maliligaw dito. Hindi naman ito katulad sa syudad na maraming gusali at mga maliliit na daan. Pumayag ka na para makapasyal ka naman dito sa amin. Sa susunod ako naman ang pupunta sa inyo kapag kaarawan mo. O sige na nga. Napapayag ako, Sir Alex, bilang matalik na magkaibigan. Dahil linggo ang kaarawan ni Isoy, pumayag na rin po talaga ako noon gawa ng gusto ko rin po makamusta ang aking kaibigan. Sa araw nga po ng Sabado, ay nag-half day lang ako pagkatapos ay dumiretso na sa lugar nila na binigay na address ng aking kaibigan. Sumakay po ako ng jeep at kulang-kulang 1 oras din po ang biyahe. Pagdating sa babaan na napag-usapan namin, ay nandudoon na po ang taong itinuring ko po na halos kapatid na.
Naghihintay siya sa aking pagdating. Masayang masaya kaming pareho dahil muli na naman pong nagkita. Sumakay kami ng tricycle papunta sa kanilang baryo. At bago po kami umalis, dumaan muna kami sa isang tindahan at bumili ng 2 boteng alak. Maganda po ang lugar nila, gawa ng puro palayan ang kadalasang makikita sa aming mga dinadaanan. Sariwa at tahimik kagaya ng lugar namin, buhat ng kokonti lang ang nakikita kong tricycle na nasasalubong namin doon. Tapos wala pang pasahero kaya sabi ko, mga taga roon lang din siguro ang mga tricycle na iyon. At habang binabaybay namin ang daan, nagtanong ang driver kay Isoy kung sino daw ako. Sumagot naman siya at sinabing niya na mag-anak daw kami. Nakita kong tumitig pa ng ilang beses ang driver sa akin noon, pero hindi ko siya pinansin. Sa mga sinabi sa kanya ni Isoy, ay sinakyan ko na lang din ang pagsisinungaling ng aking kaibigan. Ang sabi kasi ni Isoy, yung nanay ko raw at nanay niya ay magkapatid. Pangiti-ngiting pagsisinungaling pa ng kaibigan ko sa driver. Ako naman po, tango na lang sa mga kasinungalingan ng aking kaibigan. Sabi ko pa sa aking isipan, lokong Isoy to ah. Nagsisinungaling ba naman sa driver na may edad na? Maya-maya ay dumating na nga kami sa kanilang lugar. O paano? Aalis na ako mga iho. Uwi ka ng driver. Sige Manong, maraming salamat po sa paghatid mo sa amin. Pagkaalis ng tricycle, nagbato pa ito ng isang tingin sa akin at tumango. Nang makasigurong hindi na niya kami maririnig, sinabihan ko ang aking kaibigan na masama yung magsinungaling sa matanda na. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa iyon. Ang sagot niya, okay lang yun tol, para makilala ka rin nila, di ba? Malaman nilang kamag-anak tayo. Pag kasi alam na nila, kung mangyaring pupunta ka ritong mag-isa, ihahatid ka agad nila at alam na nila. Kung sa bagay, may punto ka tol. Oo, kasi kilala kami sa barangay na ito. Ah, kaya pala. So wala lang yun sa akin, Sir Alex. Naglakad na kami at excited ako na makarating sa bahay nila at makilala ang kanyang pamilya. Manghang-mangha po ako sa mga nadadaanan namin doon dahil sobrang lawak po ng mga palayan at mayroon din pong mga kanyugan. Mula sa binabaan naming tricycle, siguro ay nasa mga 30 minutos din po mahigit ang aming nilakad bago kami nakarating sa mismong bahay nila. Agad naman kaming sinalubong ng kanyang mga magulang at ng kanyang lola na parabang ako'y isang mahalagang bisita. Kaya medyo nahiya po talaga ako noon. Buhat ng inasikaso nila po talaga ako. Uy, ito pala ang sinasabi mong kaibigan mo, Isoy. Abay, parang magkamukha na kayo. Magkaibigan nga kayong dalawa. Opo, Lola. Dali. Tuloy, magpahinga kayo. Alam ko pagod kayo, lalo na ikaw. Anong pangalan nito? Alan po siya. O sige, halina kayo, Alan. Ah, dito na lang po siguro kami sa labas, Lola. Sagot ko sa kanya. Napansin kong meron lamang 3 bahay doon na magkakalapit. Sa lola niya, sa kanila, at sa kamag-anak nila. Bukod sa 3 bahay na iyon, Sir Alex, ay wala ka na talagang makikitang iba pang kabahayan doon. Meron man ngunit napakalayo na. Nagpahinga muna kami, uminom ng kape, at pinagsaluhan naming kainin yung mga dala kong tinapay. Mahilig po ako sa tinapay na puding, Sir Alex.
Yun bang tinapay na kulay pula? Kaya marami-rami rin ang aking nakain ng hapon na iyon. At talaga naman po, ako'y nabusog din sobra. Nagutom kasi buhat ng malayo-layo po ang nilakad namin papunta sa kanila. Pagkatapos nun ay inilibot ako ni Isoy sa paligid. Maganda talaga ang lugar nila dahil nababalot pa ng mga tanim at halaman. Hindi katulad sa syudad, puro gusali na lang ang iyong makikita. Pinagabihan nun, Sir Alex, ininom namin yung alak na binili. Ewan ko ba, pero simula nung dumilim sa lugar na iyon, iba ang aking pakiramdam. Tapos, sa gilid ng aking mga mata, maliban sa aking kaibigan, ay para bang iba ang hitsura ng lahat ng tao na naroroon. Parang nakakatakot sila na para bang itim ang lahat ng mga mukha at mata nila. Kaya naman napatitig talaga ako. Ngunit nang dahil hindi naman, maayos naman ang mukha nila kapag tinitignan ko, ay nasabi ko pong namamalikmata lang ako. Kanina pa kami nagiinuman, pero hindi ako nalalasing. Gawa ng pakonti-konti lang yung tagay namin. Madilim na ng mga sandaling iyon. May mga pulutan kaming sitserya sa mesa at meron din namang manok dahil kinatayan kami ng pamilya nila. Yun ang ginawang pulutan namin. Pakonti-konti lang po talaga yung aking kain dahil nabusog ako kanina. Madilim na nang magdala ang lola ni Isoy sa mesa namin sa labas ng bahay ng isang mangkok na, ayon sa kanya, ay karni umano ng baka. Kumakain ka ba ng baboy, iyo? Kumakain naman po, lola. Pero hindi ito baboy ha, karni ito ng baka. Opo, lola, walang bawal po sa amin. Mabuti. O eto, mainit pa yan, bagong luto lang. Inilapag niya sa mesa ang dala niyang mangkok na iyon. Ewan ko ba, Sir Alex, kinikilabutan ako sa tuwing tititig ako sa lola ni Isoy. Para bang may kung ano sa mga mata niya. At yun nga, pagkalapag niya ng mangkok sa mesa, at dahil nasa gilid ito, pag inom ko ng alak, ay nilipat ko ito sa medyo gitna dahil baka masagi at mahulog. Takang-taka lang po ako dahil sinabi ng lola ni Isoy na bagong luto raw ang sabaw na yon na punong-puno ng karne. Pero nung hinawakan ko po ang mangkok, ay hindi naman po ganun kainit. Ngunit wala lang po sa akin iyon. Hindi ko na lang pinansin kasi hindi naman big deal yun para sa akin. Ang nakapagpukaw pa sa aking atensyon ay ang isang piraso ng karne sa mangkok na nakita kong may mga itim na buhok. Tiyempong pumasok sa bahay si Isoy nun. Kaya gamit ang kutsara ay kinuha ko ang isang piraso na yon at inangat. Tinignan ko ito ng maigi. Nanindig po ang aking balahibo, Sir Alex. Parang lumaki ang aking ulo at para akong lumulutang sa panginginig at takot. Sapagkat ang nakita ko po ay hindi naman po karne ng baka, kundi parang labi po ng isang tao na mayroon pang kakaunting buhok na animoy bago pang balbas. Hindi naman yun ganun kung sa baka. Sa aking nakita ay hindi ko maiwasang masuka. Ang reaksyon ko na yon ay nasilay ni Isoy kaya tinanong niya ako. Ang sabi ko na lang sa kanya ay napaitan ako sa alak. Umigop ka ng sabaw para mawala ang pait. Yan ang sabi niya sa akin. Sinagot ko siya na oo, tapos na. Pagkukunwari ko lamang po iyon para hindi niya ako mahalata. Pinipigilan ko na lamang ang aking panginginig para hindi siya magduda.
Doon ay napapaisip na ako, hindi kaya mga aswang ang pamilyang aking napuntahan? Kung ano-ano na ang naglalaro sa aking isipan. Gusto kong umiyak at tumakbo, pero pinipigilan ko ang aking sarili. Baka kasi pag ginawa ko iyon, ay mas lalo akong mapahamak. Pero hindi ko na alam ang aking gagawin ng mga sandali na iyon. Dahil naiisip ko po, kaya pala parang nakakatakot ang mga mata nila sa dilim, ay dahil mga aswang siguro ang mga tao doon. Kahit malamig ang lugar, Sir Alex, sa sobrang takot at pangingilabot ko, ay talaga naman pong pinagpapawisan ako ng todo. Ang ginawa ko po, noong tinawag ni Isoy ang nanay niya at kanyang lola sa loob ng bahay nila, ay pasimple akong lumabas sa bakura nila at walang kung ano-ano, ay tumakbo po ako palayo. Hindi ako dumaan sa palayan, kung hindi, doon sa kabila na parang daanan ng mga kalabaw. Takbo ako ng takbo ng payo ko, at nung alam kong malayo na ako, ay wala na akong sinayang na oras. Para akong lumulutang sa bilis ng aking pagtakbo. Nadala ko po ang aking bag at ang aking cellphone kasi hindi ko naman po pinasok yon sa loob ng bahay nila. Makaraan po ang ilang sandali ay may naririnig na akong sigawan ng mga tao na nagmumula sa bahay nila Isoy. Alam ko na ang unang sumigaw na narinig ko ay ang mismong lola niya. Wala akong tigil sa pagtakbo hanggang sa parang may naririnig na po ako noon na mga boses na parang papunta sa aking kinaroroonan. At hindi nga nagtagal, parang may nagtulak sa akin, sir, na dumiretso ako sa parang yung stagnant na tubig doon na nababalot ng mga halamang kangkong na alam kong paliguan din po iyon ng mga kalabaw doon. Ang lalim nito ay hanggang sa dibdib ko lang. Ilang sandali pa, naririnig ko na ang mga kaloskos at mga mahihinang boses na palapit ng palapit sa akin. Kaya imbis na tumakbo, ay nagkubli po ako sa ilalim ng tubig sa may kangkungan, Sir Alex, na mayayabong. Nanatili ako sa ilalim ng tubig na hindi gumagalaw. Ang bag ko naman po ay siniksik ko sa mga damuhan na kung saan ay hindi na makikita ng mga tao kung sakaling may dumaan doon. Hindi po nagtagal. Nasa ibabaw ko na ang mga taong naghahanap sa akin. Isa rito, ang mismong kaibigan kong si Isoy. Paano ko naman po nalalaman? Nararamdaman ko po ang mga yabag nila. Kahit nasa ilalim ako ng tubig, ay may naririnig akong kaunting mga boses nila na parang nagmumura. Lahat sila ay mga aswang. Narinig ko ang sinabi ng lola nila noong bahagya kong inangat ang aking ulo sa may kangkungan. Sayang daw, may kakatayin na raw sana sila para gawing handa sa mga taong tingin ko mga kauri nilang aswang. Ngunit nakawala pa. Sumagot naman ang kaibigan ko at ang ibang lalaki doon na sinabing hindi raw yun makakawala. Hahanapin daw nila. Sa totoo lang po, hindi ko na maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Nilakasan ko ang aking sarili. Kahit sa paghinga, pigil upang hindi nila matuntun ang aking kinaroroonan. Walang humpay din ang aking panalangin sa Panginoon na sana ay hindi ako pabayaan ng aking mga anghel. Sa maniwala po kayo o hindi, mag-uumaga na nang ako'y umahon sa tubig. Tiniis ko po ang lamig sa madaling araw para lang makawala sa tiyak na kapahamakan. Sa tuwing umaahon po kasi ako, ay nararamdaman kong
Nasa paligid lamang sila, nag-iikot. Kaya bumabalik ako sa tubig at lumulublob na naman. Dahan-dahan lang akong umahon noon nung makasigurong wala na sila. Sa aking pagkakatansya ay siguro nasa mga 3:00 pasado na o 4:00 ng mga sandaling iyon. Dahil naririnig ko ang mga tinig ng pailan-ilang ibon. Hanggang sa nakikita ko na unti-unti nang lumiliwanag ang kapaligiran. Sa puntong iyon, takbo na ako ng takbo, dala ang aking bag, hanggang sa maliwanag na ang paligid. Nakarating po ako sa kalsada na kung saan kahit maliwanag na ay wala pa rin pong katao-tao. At sa maniwala po kayo o hindi, ang pinakaunang tricycle na nakasalubong ko ay ang tricycle din po na naghatid sa amin sa naturang lugar. Nanlaki ang mga mata niya. Gulat na gulat sa aking hitsura. Agad niya akong tinanong, anong nangyari sa akin? Hindi ba ikaw yung kahapon na pinsan ng lalaking taga-gitna? Manong, tulungan mo po ako, Manong. Sinasabi ko na eh. Halika, sumakay ka na. Agad niyang pinaharurot ang tricycle. Nagpahatid ako hindi sa barangay, kundi sa sakayan ng jeep. Siya na rin mismo ang pumigil sa akin dahil ayon sa kanya ay mas lalong mamimiligro umano ang aking buhay sa lugar na iyon. Mahirap na magsalita niya at ang mabuting gawin ay dumaan muna sa kanila nang sa gayon ay makapagbihis ako. Dali-dali ko naman kinuha ang cellphone ko sa bag. Inon ko ito para magamit na. At nung makarating na kami sa kanilang tahanan, ay pinahiram niya po ako ng damit. Pagkatapos ay hinatid niya ako sa sakayan ng jeep. Labis ang pasasalamat ko sa driver na nakilala ko sa pangalang Mang Ben, sapagkat dahil sa kanya at sa mga kasamahan niya ay nakauwi po ako ng ligtas sa aming lugar. Wala siyang ibang binanggit tungkol sa pamilya ni Isoy. Basta ang sabi niya lang po sa akin, kilala ang kalahi nila sa baryo na iyon na mga taong kumakain daw ng tao. Ibig sabihin po, tama ang aking pakiramdam. Mga aswang ang pamilya nila. Nang makauwi ako sa lugar namin, Sir Alex, agad kong tinawagan si Isoy pero hindi na siya makontak. Natingin ko po ay nagpalit na po siya ng numero. Kung minsan talaga, may mga kaibigan na hindi mapagkakatiwalaan. At kung kaibigan ko talaga siya, bakit hindi man lang niya ako sinagot kahit sa text man lang? Hindi ako makapaniwala na ang kaibigang minsan ko pang itinuring na parang kapatid ay siya pala ang magpapahamak sa akin. Pero sa awa ng Diyos, hindi nangyari ang masamang balak niya ng buong pamilya nila. Dahil sa karanasan ko po na iyon, ay nagkaroon po talaga ako ng trauma. Bihira na lang talaga ako nakikipagkaibigan sa takot na baka maulit ang karanasan ko na iyon. May mga kaibigan pa rin naman, pero hindi na katulad ng dati na basta-basta na lang nagtitiwala agad. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito, Sir Alex. Maraming salamat po sa inyo. Lubos na gumagalang, Alan ng Iloilo. At bago tayo tuluyang magwakas, mga kaibigan, ay babatiin na naman po natin ang ating mga members ng channel. Unang-una kay Jeffrey Bunyad, Niles Gio, kay Stephen Sanz, Cheng's Channel, kay Rosa Rejayarante, and last but not the least, kay Chinana. Sa mga gusto pa pong magpa-member sa ating programa, i-click nyo lamang po ang join button dyan. At kapag nakapasok na po kayo, ay isa-shoutout ko po ang inyong pangalan.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na rin po kayo upang updated kayo sa mga bago nating itatampok na kwento rito. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.